Masaya ako sa kung ano meron tayo. Sa kung ano tayo. At ayoko magbago yun, Jackson. Pakiramdam ko, nagkanda-durog-durog ang puso ko sa kanyang sinabi. Ayoko magbago yun. So binabasted mo na ba ako kaagad? I tried to say it as a joke, but I failed. Pag akong tumawa. Ang sakit ang ina. Jackson, pagtawag niya sa aking pangalan. Umiling lamang ako. Hindi ako susuko, Ana. Ilang taon na ako naghihintay, kahit pa walang kasiguraduhan kung matutugunan mo nararamdaman ko. At ngayon nasabi ko na sa'yo, hindi na ako magmamasid na lamang sa isang tabi at hahayaan kang mapunta sa isang lalaki na hindi naman karapat-dapat para sa'yo. I'm sorry, B, but it's already too late for me to give up. Masyado nang malalim ang kababagsakan ko, Ana, at wala na akong balak umahon pa. I said with full of determination, hindi ako susuko, na kaya ko nga maghintay ng napakaraming taon. Ngayon pa kaya? Akmang magsasalita naman siya nang nilagay ko ang aking hintuturo sa kanyang labi. Silencing her, I gave her my famous grin, at nagpahina yun ang tuhod ng mga kababaihan. Liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. So brace yourself, B. Dahil kapag ako nanliligaw, kahit ang palya, kikiligin. Napamaang siya sa sinabi ko. Ha? Tila naguguluhan niyang sagot. Napapalatak naman ako. Wala. Ang sabi ko, mahal kita. Tangina. Mahal na mahal kita. I said and grinned boyishly, habang tila nawiwardo naman ang nakatitig na si Selena sa akin. Natawa na lamang ako. Damn, mahal na mahal ko talaga ang babaeng to. Tinutuo nga ni Jackson ang sinabi niya maliligaw siya sa akin. Halos araw-araw siyang bumibisita sa bahay at palaging may dalang iba't ibang klase ng mga bulaklak at tsokolate. Sinabihan ko na rin siya na hindi naman kailangan niyang bumisita araw-araw, lalo pat alam kong may pinangmamahalaan din naman siyang kumpanya. But he just wouldn't listen to me. Humingi na rin siya ng permiso kina Mama Olivia at Papa Roman, na labis naman na ikinatuwa ng dalawa. Halos ipagtulakan na nga nila ako kay Jackson, na tinatawanan ko na lamang. Hindi ko naman maitatanggi na labis ako natutuwa sa ibinibigay na atensyon sa akin ni Jackson. Ngunit hindi yun ang pinunta ko rito. I came here for revenge. At hindi para maghanap ng bagong pag-ibig. At kapag natupad ko na mga plano ko, aalis na rin ako. Iiwan ko na ang lahat upang makapagsimula ako muli. You're really a slut. After my fancy, si Jackson naman ngayon ang pinupuntirya mo. Ano ba talagang dahilan ng pagbabalik mo rito, ha? Bakasyon ba talaga? O naghahanap ka ng lalaking papawi dyan sa kakatihan mo? Napailing ako nang marinig ko ang pamilyar na nakakarinding boses na iyon. I closed the magazine that I was reading, saka tumayo't hinarap si Maristela. I can't help but grin as I stared at the dress that she was wearing. Kulay pula yun, na sobrang ikli na siguradong kapag tumuwad siya, makikita na ang dapat hindi makita. Halos lumuwa na rin ang kanyang malaking dibdib, na hindi ko malaman kung sinadya ba niyang ipitin o talagang naipit lang yun sa sobrang laki. Maristela naman, ang aga-aga ang init ng ulo mo. Gusto mo itulak kita dyan sa pool para naman kahit papano lumamig yung ulo mo? Pang-alaska ko sa kanya, habang may malawak ng ngisi sa aking mga labi. You bitch! Yeah. Pagputol ko sa kanya mga sasabihin, habang iwinawagayway sa ere ang magazine na aking hawak. Paulit-ulit ka na lang eh. Wala ka na bang bagong nasasabihin o itatawag sa akin? Bitch, slut, whore, nerd. Paulit-ulit na lang, Maristela. Naka-only ka ba? Nakakuyom ang kanyang kamao, tanda ng pagpupuyos, na siya'y galit, habang ako naman aliw na aliw sa kanya. Mukha siyang dragon na anytime bubugahan ako ng apoy. Ngayon ko lang napagtanto na lamang pala ang aking kagandahan sa babaeng ito. She only got beauty and sexy body. Other than that, wala na siyang maipagmamalaki pa. She can't even stand with her own feet. Palagi na lamang siyang umaasa sa ibang tao. Umaasa sa ibang tao na pasikatin siya at umaasa kay Lucas. She always rely on other people. While me, buong buhay ko, tanging ang lola ko lamang ang meron ako. Ano man ang meron ako ngayon, nakuha ko iyon nang ako lang. Hindi ako umasa sa ibang tao. I am on the top of my career because of my own hard work. Hindi ko nga malaman kung ano bang nakita ni Lucas sa babaeng to. Kung siguro noon pa lamang, nagahayos na ako ng sarili ko,
Malamang may tsansang sa akin nahulog si Lucas. But oh well, it's all in the past now. Sa ngayon, pag-uukulan ko na lang muna ng pansin ng babaeng papansin na to. Alam mo, imbes na akong pagtuunan mo ng pansin, mas maganda siguro kung babantayan mo na lang ang fiancé mo. Ikaw rin, baka kung saan na naman yun magsusuot at makakita ng iba. Sige ka, baka ikaw naman ang maging ex-fiancé niyan. Nakangiti kong sabi sa kanya. Ngumisi siya. Ha? Wag mo kong itutulad sa'yo, no? Because unlike you, I am beautiful, sexy, and I am good when it comes to sex. Kaya nga akong pinili ni Lucas, hindi ba? She proudly said. Umiling ako habang nakangiti. Kung ganyan ka naman pala, ka-confident, then don't come at me, accusing me with things na hindi ko naman ginagawa. Kasi kung talagang may tiwala ka sa fiancé mo, at kung may tiwala ka sa sarili mo, hindi mo ko pupuntahan dito para lang akusahan ng mga walang katuturang bagay. Nakangisi kong sagot sa kanya. Kumuyom ang kanyang kamao, and her teeth were gritting. Kung wala ka ng iba pang sasabihin, pwede bang umalis ka na? As you can see, I want to read in peace. And you? Tinuro ko siya. You are a nuisance to me. Nakangiti kong sabi sa kanya, while crossing my arms on my chest. Nakita kong paghigpit ng pagkakayukom ng kamao ni Maristela. Mabigat ang mga paa na humakbang siya patungo sa akin. I already know what she's about to do, ngunit hindi ako gumalaw, lalo nang makita ko ang kararating lamang na si Lucas. Hindi pa niya kami nakikita na dalawa ni Maristela. Lumilingon-lingon siya, na tila may hinahanap. I don't know who he is searching for, me or Maristela. Hinayaan ko lamang si Maristela na papalapit na ng papalapit sa akin, habang si Lucas naman, tila nakita na kaming dalawa. I look at him, and he did the same thing. Our eyes met, but it never lasted. When Maristela forcefully grabbed my hair, and before I could say anything, kinaladkad na niya ako hanggang sa mabitawan ko ang magazine na binabasa ko, at maalis ako sa kinauupuan ko. Maristela forcefully dragged me towards the pool, at mukhang balak pa niyang lunurin ako. I tried to fight back, at alisin ang kamay niya na nakahawak sa buhok ko, but Maristela did not even budge. I could hear Lucas' voice calling Maristela, telling her to stop, pero tila naging bingi na ito. She kept dragging me towards the swimming pool while yelling curses. Pinilit ko pa rin na alisin ang kamay ni Maristela na nakahawak sa buhok ko nang sa wakas, nakalapit na sa amin si Lucas. At bago pa man ako mahulog ni Maristela sa pool, napigilan na siya ni Lucas. Lucas forcefully took Maristela's hands away from my hair. Saka niya nilayo nagwawalayan niyang fiancé. Let go of me, Lucas! Tuturuan ko na leksyon ng babaeng yan. Nagngingit-ngit sa galit na sigaw ni Maristela, habang nagpupumilit na makawala mula kay Lucas. But Lucas held her tightly, as if he has no plans of letting her go. Dinaluhan naman ako ni Ninita na humahangos at inalalayan ako na tumayo. Calm down, Maristela! Sigaw naman ni Lucas, pabalik kay Maristela. No! Hindi ako kakalma hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon ng malandi at desperadong babaeng yan. Bitawan mo ako, Lucas! Tila nagpanting ang aking mga tenga matapos kong marinig ang mga sinabi ni Maristela. Malandi? Desperada? At sa kanya pa talaga nang galing ang mga salitang yun, ha? Marahas kong inayos ang aking buhok. Sinalubong ang nag-aapoy na galit ng mga mata ni Maristela. Malandi? Desperada? Ang lakas naman ng loob mo na sabihin ako ng ganyan, Maristela. I scoffed. Baka nakakalimutan mo kung sino ako sa buhay ninyong dalawa ni Lucas. Inalis ko ang kamay ni Ninita na nakahawak sa braso ko at saka ako lumapit kay Maristela. Silina, Lucas said through gritted teeth. Lucas' eyes are telling me to stop. Nahuwag ko ng palakihin pa ang gulo. His eyes are telling me just to shut up. But no, I won't. Ilulugar ko si Maristela sa dapat niyang kalagyan at sasampalin ko ulit siya ng katotohanan. Ramdam ko ang tingin ng mga kasambahay na nakatutok sa amin tatlo. Ilan sa kanila ay tila kinakabahan, ngunit mas marami sa kanila nag-aabang sa kung ano ang susunod na mangyayari. And I saw it as the perfect chance upang ilugar ulit si Maristela sa dapat niyang kalagyan. I was already right in front of Maristela nang nagsalita ulit si Lucas. Silina, don't make this even worse. Just let it go. Binigyan ko ng matalim na tingin si Lucas. No, I won't let this go. Nananahimik ako rito, Lucas. Tong fiancé mo sumugod sa akin.
and was the first one to attack me. Kung salita lang, makakaya ko pa yung palampasin eh. But hurting me physically, there is no way in hell na mananahimik ako. Ibinalik ko ang tingin ko kay Maristela at marahas siyang dinuro na bahagya pa niyang ikinagulat. Ikaw na babae ka. Huwag mo akong duduruin kita hanggat gusto ko. Mabilis kong pagputol sa pagtahol na naman niya. Nalilisik ang aking mga mata habang nakatingin ako kay Maristela. Ang lakas naman ng loob mo na tawagin akong malandi at desperada, samantalang ikaw naman tong nang agaw ng asawa. Walang yaka din. Lalo pa akong lumapit kay Maristela hanggang sa halos isang dangkal na lamang ang layo ng aming mukha mula sa isa't isa. At bago pa man makamhuma ang lahat, nahagip na ng aking kamay ang buhok ni Maristela, saka ako marahas na hinila ang buhok nito na ikinaigik niya. Narinig ko ang pagsinghap ng lahat dahil sa aking ginawa. Maging si Lucas, napasinghap rin. Makinig ka sa aking babae ka. You may be Lucas' fiancé right now. But that won't change the fact that you were once a mistress and that you are a homewrecker. Gigil kung saan, bago ko maras na binitiwan ang buhok nito, sabay tulak sa kanya na siyang dahilan upang pareha sila ni Lucas na muntika ng mabuwal. Kitang-kita ko kung paano mabilis na nagtaas baba ang dibdib ni Maristela at kung paano lumaki ang mga butas ng kanyang ilong para siyang asong ulol na handang mangagat. And that thought alone made me grin. Tama talaga si Ninita. Papasa nga talagang aso itong si Maristela. Sa ginawa kong pagngisi, tila lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Maristela. Ilang beses niyang sinubok na makawala mula sa pagkakahawak sa kanya ni Lucas. Hanggang sa magtagumpay siya, she took a step towards me, her teeth gritting in anger. She was about to pull me by my hair again, at dumagundong ang boses ni Paparuman. Anong nangyayari dito? Lahat kami, gulat na naibaling ang tingin sa pinanggalingan ng boses ni Paparuman. And there we saw him, with Mama Olivia, standing near the doorway towards the pool area. Dad! Sambit ni Lucas. Pinaglipat-lipat ni Paparuman ang naniningkit niyang mga mata sa aming tatlo. Naunang magsalita si Lucas. Dad! This is... Ngunit hindi na nagawang magpatuloy pa ni Lucas sa pagsasalita when Mama Olivia suddenly gasped. Mama Olivia gently held my face while staring at me worriedly. Oh my God! What happened to your face, Iha? And your hair? Your hair is a mess! Mama Olivia said, hysterically. Saka niya binalingan si Maristela na nililisik pa rin ang mga mata at umigting ang mga panga habang nakatitig sa amin ni Mama Olivia. Isang napakatalim naman na tingin ang sinukli ni Mama Olivia sa kanya. You again? Kailan ka ba talaga titigil na malandi ka, ha? Galit na tanong ni Mama Olivia. Maristela flinched a little, ngunit sinagot niya pa rin si Mama Olivia. That bitch started this! Ngunit hindi na niya nagawang magpatuloy sa pagsasalita when Mama Olivia scoffed, then laughed mockingly. Bitch? Are you referring to yourself, Iha? Ma! Said Lucas. Ngunit binigyan lamang siya ng matalim na tingin ni Mama Olivia, which made Lucas kept quiet. Mama Olivia looked back at Maristela. Kailan ka ba titigil? Nakuha mo na ang anak ko, di ba? Ito na nga't pakakasalan ka na, hindi ba? Ano pa bang gusto mo? Bakit ayaw mo pa rin tantanan si Ana? Maristela gritted her teeth, then answered, Dahil nilalandi ng babae niya ng anak niyo. Alam niyang ikakasal na kami ni Lucas pero lapit pa rin siya ng lapit sa fiancé ko. Maristela then looked at me at dinuro-duro ako. Alam kong may binabala ka. Hindi ako tanga si Lina. You may have fooled them, pero hindi ako. I know that you are after me and Lucas. Bakit? Dahil ba mahal mo pa rin si Lucas? Dahil ba hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya? Kaya ngayon bumabalik ka para lang din siya at agawin siya sa akin? Pwes, ngayon pa lang isasabihin ko na sa'yo, kahit ilang beses ka pang magparitoke at kahit ilang magaganda at mamahaling damit pa yung isot mo, hindi mo pa rin makukuha si Lucas. Dahil akin lang si Lucas, akin lang siya. Pwes, itago mo siya sa baga mo. Mabilis at pasigaw kong sagot sa kanya. For fuck's sake, Maristela, nanahimik na nga ako, hindi ba? Pero ikaw itong sugod na sugod sa akin at pinagbibintangan ako na kung ano-ano. Bakit ba, ha? Bakit ba ayaw mo kong tigilan? Nai-insecure ka ba?
Is it because you don't have the confidence that you can keep your man tied on you? Or is it because you're scared? Natatakot ka ba na mangyari rin sa'yo ang ginawa mo sa akin dati? Natatakot ka ba na maagawan just like what happened to me? Natatakot ka ba na balikan ka ng karma? Phew, kung natatakot ka na mawala sa'yo si Lucas, pues, hindi ko na problema yun. Let me give you a piece of advice, Maristela. Talk to your fiancé. Siyang kausapin mo. Kasi alam mo, kahit ilang beses mo pa akong sugurin at awayin, at the end of the day, si Lucas pa rin na magdedesisyon kung anong gusto niyang gawin. Nasa kanya pa rin kung mananatili siyang loyal sa'yo o ibabaling na naman niya sa ibang babae ang atensyon niya. I've been there, Maristela. I have been a good wife to Lucas. Remember? But he still chose you and left me. Ikaw pa rin ang pinili niya, kahit naibigay ko na ang lahat sa kanya. So please lang, Maristela, tigilan mo na ako, pwede ba? Dahil kung talagang mahal ka ni Lucas, kahit ilang babae pang lumandi sa kanya, hindi kanya ipagpapalit. I said, sa tila naiiyak ng tono, mabilis naman akong dinalahon ulit ni Mama Olivia, who has a worried look on her face. Gusto ko tuloy palakpakan ng sarili ko. Dami, Ana. Papasa ka talagang artista. Piping sabi ko sa aking sarili. But Mama Olivia has a worried look on her face. Galit naman ang nakikita ko sa mukha ni Maristela. Her eyes are on fire. Para siyang isang leon na handang lapain ako. Nakakuyom rin ang kanyang mga kamao. Tanda na pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili na huwag akong saktan sapagkat nasa tabi ko si Mama Olivia. Umuwi lang naman ako rito sa Pilipinas para magbakasyon at makapagpahinga mula sa trabaho ko. I don't want to cause any trouble to anyone, lalo na kina Mama Olivia at Papa Roman. But if this will keep on happening, mas mabuti pa sigurong umalis na lang ako dito. Maluha-luha akong tumingin kay Mama Olivia. I'm sorry, Mama Olivia. I never meant for all of this to happen. Ayoko naman po kasi talaga ng gulo. All I wanted is a peaceful vacation and be with you and Papa Roman. Again, just like before. Kaya naman I was so happy when you invited me and offered me your home. But if my presence in this house will only cause trouble, then aalis na lang po ako. Mabilis namang umiling si Mama Olivia. Saka niya sinapo ang aking muka. No, Iha. I won't allow that. Hindi ka aalis rito. This is your home. Kung may dapat man umalis sa pamamahay na to, hindi ikaw yun. Ani Mama Olivia. Saka niya nilingon si Maristela, na kaagad namang ikinalaki ng mga mata ni Maristela. Tila nakuha na niya ang gustong ipahiwatig ni Mama Olivia, at hindi niya nagustuhan yun. Maristela's eyebrows were pulled closer and her lips tightened. You've gotta be kidding me. Tila hindi makapaniwalang sabi niya. Maristela, Lucas said, na tila ba gustong pigilan si Maristela upang hindi makapagsalita ng hindi maganda tungkol kay Mama Olivia, but Maristela did not pay him any attention. But instead, Maristela just took a step closer to Mama Olivia. Hinarap naman siya ni Mama Olivia na nakataas ang kilay. I am your son's fiancé. Therefore, ako ang mas may karapatan na manatili sa bahay na to. Lalo namang tumaas ang isang kilay ni Mama Olivia matapos niyang marinig ang sinabi ni Maristela. Iyon ay kung pagmamayari ni Lucas ang bahay na to. Baka nakakalimutan mo. Amin ang bahay na to. Kaya kami lamang ng asawa ko may karapatan na magdesisyon sa kung sino ang gusto namin patuloyin dito. At kami din ang may karapatan na palayasin ang kung sino man ang gusto namin paalisin. Ma, please! Muling sabi ni Lucas. Ngunit katulad ni Maristela, hindi rin siya pinakinggan ni Mama Olivia. I can't believe this! Ani Maristela. Habang tila umuusok ang ilong sa galit, nilingon niya ako tahimik lamang na nasa likod ni Mama Olivia. Naroroon pa rin ang peking mga luha sa aking mga mata. Masaya ka na? This is what you want, right? Ang makuhang simpatya nila para mas madali mong maagaw sa akin si Lucas. Umiling ako. Pilit kong ginagawang nakakaawa ang mukha ko. That is not what I planned at all, Maristela. I just want to... Stop acting innocent! Pasigaw na pagputol ni Maristela sa sinasabi ko. And stop bullying si Lina! Sigaw naman ni Mama Olivia kay Maristela. Nalabis kong ikinatuwa talaga. I did not expect this situation to happen, but I am loving this. Ang sarap ipakita kay Maristela na kahit ano pang gawin niya, ako pa rin ang papaboran ni Mama Olivia. Pasimple kong tinignan ng mga kasambahay na nakatingin pa rin sa amin.
Sigurado akong pagchichismisan na nila ako mamaya. Lalo na tasaksihan nila kung paano ako nagbago mula sa pagiging tigre kanina hanggang sa ngayon na tila ako isang pusa na takot habang nasa likod ako ni Mama Olivia. But oh well, wala naman akong pakialam sa kanila. They can call me a two-faced bitch or whatever they want. Pagchismisan nila ako hanggat gusto nila. I don't care.